Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Good morning to everyone. Here's the morning news. I'm Lizandra. At ako si Aldrins, handang maghatid ng balitang puno ng kaalaman at impormasyon. For the highlights of the morning, ASAPA continues to monitor the situation and will provide updates if necessary. Now for the next update. Maaring tumaas ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa pagbaba ng produksyon. Tinutukoy ng mga kampanya ng langis ang mga solusyon. Abangan na lang. The volume of vehicles in EDSA community has increased, causing heavy traffic. Motorists are advised to allow extra time and take alternative routes. Here's the next update. Nagbuga ng usok ang bulkang Taal na umabot ng 900 metro. Patuloy itong minomonitor ng PhilVox at pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto. Good morning. According to ASAPA, the northeast monsoon is affecting southern Luzon, bringing light rain. It's still uncertain if it will develop into a tropical depression. Here's a report from ASAPA. Hindi pa matutukoy kung magiging tropical depression ang kasalukuyang sistema dahil patuloy ang pagbabago ng lakas ng hangin. Patuloy ang monitoring at magbibigay kami ng update kung magbago ang sitwasyon. Balik sa iyo, Lisandra. Thank you for the updates. These are important for our fellow citizens, and we will continue to provide information. Now, let's return to the updates on gas prices. Salamat, Lisandra. Patuloy naming ibibigay ang mga updates sa ating mga kababayan. Sa ibang balita, maaaring tumaas ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa pagbaba ng produksyon. Ang mga kumpanya ng langis ay naghahanap ng solusyon. Ano ang opinion tungkol dito? Kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, tumataas din ang presyo ng LPG at pamasahe ng jeep. Malaki ang epekto nito sa mga pamilyang umaasa sa LPG at paseho ng jeep. Kung hindi ito maaksyonan, magiging mas mahirap ang buhay ng pasamahan. Balik sa iyo, Aldrins. Maraming salamat sa iyong opinyon. Ramdam nga natin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng LPG at pamasahe. Mahalaga ang korporasyon ng gobyerno at industriya upang masolusyonan ito. At tungkol naman sa trapiko, may update tayo. Lisandra, balik sa iyo para iulat. Thank you, Aldrins. One issue we're facing is the situation in EDSA community, where the volume of vehicles has increased, causing heavy traffic. Motorists are advised to allow extra time to find alternative routes. Sa kasalukuyan, tumaas ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA Kamuning na nagdulot ng mabigat na trapiko. Nahihirapan ang mga motorista lalo na sa oras ng peak hours. Pinapayuhan silang maglaan ng ekstra oras at maghanap ng alternatibong ruta upang maiwasan ng malalaking pagkaantala. Magandang magplano ng maaga upang maiwasan ng stress dulot ng trapiko. Thank you for the update, Sophia. Let's move on to other news albums. Here's the next update. Nagbuga ng usok ang Bulkan Taal nang maabot ng 900 metro mula sa bungangan nito. Patuloy na binabantayan ang aktibidad ng bulkan at pinapayuhan ng mga residente sa kalapit na mga lugar na manatiling alerto at paganda sa sakaling pagbago ang sitwasyon. Mahalagang manatiling ligtas at sundin ang mga babala upang maiwasan ang posibleng panganib mula sa ashfall o iba pang epekto ng bulkan. Maraming salamat, John Ray. Patuloy naming binabantayan ang sitwasyon sa Taal at tinitiyak ang kaligtasan ng mga kababayan. Sundin natin ang mga babala mula sa ating mga otoridad. At dito nagtatapos ang ating morning news. Patuloy kami magbibigay ng mga updates ng mga nangyayaring kaganapan. Ako si Aldrins. And I'm Lizandra. This is where Balitang Umaga ends. Thank you and stay safe, everyone.
thought of your Red Ribbon favorites? It's made to be special and delicious. That's why all it takes is Red Ribbon to make today a special day. Magandang umaga sa inyong lahat. Most and foremost, time check 8:20 To all of you out there, this is Christia, and today we have here our beloved guest from this girly girl show, Divan Curtis. Before we start, did you guys know that Divan is known for representing over film and television productions, and that she's also one of the most highest paid Filipino actresses in her generation? Truly, kutanong si Miss Divan. Wow, tanong ko ng kutis ni Divan Curtis. Good morning, Divan. How are you doing today? Good morning to you too, Pia. And I'm feeling great. And I'm so thankful and honored to be here at the Girly Girls Show. We heard that you were the new ambassador of Red Ribbon. May I ask a few questions as the newest face of Red Ribbon? Of course, sure. First question. How does it feel to represent a brand that has been part of your childhood? That is an interesting question. Well, when I was growing up, celebrations were never complete without a cake. Kahit simple gatherings lang. And now that I have my own family, we're making memories together. And I want to relive that. And since also Red Ribbon has also been a part of my childhood. Making every moment really is your mission life. Yes. But when days get hectic, I think moving the star, wife, and mom, how do you unwind and cherish your family time? Work can get really overwhelming, so I try to spend as much quality time with my family. And our family trips, are always so special to me. And that's where I get to enjoy my roles as a mom and a wife. And those are the most memorable to me. Totoo, family bondings, special trips, memorable talaga. And with that, we'll be having a short break. Para kanino ka bumabangon? Para sa akin mga kiddos. Like, sobrang hirap talaga dati. But with Nescafe Classic, parang kinakaya ko na lahat ng problems. Welcome back, everyone. We're here once again at the Girly Girl Show. Okay, let's get straight to the point. Do you see any natural fit with your partnership with Red Ribbon? Just like Red Ribbon, I believe in making every celebration extra special. That's why I always choose Red Ribbon to make moments with my family more memorable. With a sweet tooth yourself, personally, what's your favorite Red Ribbon cake? Ooh, there's a lot. The chocolate dedication cake. Ooh, and the caramel crunch cake. And the chocolate bliss cake. Ooh, what a nice taste you have there. Red Ribbon really does bring everyone together, no? Right. To wrap up our show, let's all remember that whatever the celebration, it is more beautiful with the Red Ribbon cake. And to make today a special day. Thank you for listening to our Girly Girl Show. Till next time! Uy, ano yan? Fita. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
Kaya pakiayos na pagkain namin. Han, hindi mo ba sasagutin yan? Excuse me. Saglit lang, ha? Ano? Hindi ka na naman makakauwi? Nung Pasko pa yan ah. Nangako-ngako ka sa mga anak mo, uuwi ka ngayong bagong taon. Pero ano? Nga na naman? Ayusin mo nga yung buhay mo. Umaasa yung mga anak mo uuwi ka, pero ano? Nasa trabaho ka na naman. Paano ka na lang ipapaliwanag sa kanila, ha? Mag-isip-isip ka nga. Trabaho, puro na lang trabaho. Puro na lang trabaho. Isip ka nga, trabaho. Bro, tingin ka lang. Hindi ka kahit eh. Uy, buhay ka naman ako. Right, isang lang. Ate, pabili nga po ng isang pita saka isang tubig na din po. Thank you po. Iho, wala pa ba ang kapatid mo? Wala pa po ba siya? Kala ko mas nauna siya sa akin. Diyan na pala. Sir, nag-iossi ka ba? None of your business. Iho, pakiusap lang ha. Medyo busy kasi yung mama mo eh. Wala ring update ng tatay mo. Kung pwede sana, ikaw muna mag-alaga sa mga kapatid mo. Apo. Good morning, ma'am. Good morning. Nasaan yung kapatid mo? Hindi ko pa rin alam. Pagkagising ko, wala na siya sa kwarto. Maga po siya umalis, ma'am. Hindi na nga po nagbumaga eh. Check your brother pag nasa school ka na. Alis na ako. Hindi na din ako makauwi mamaya ang gabi. Yaya, ikaw na bahala dito ah. Sinasabi ko sa mga gabi, sabihin mo. Tsaka ano ba? Aga-aga. Ang daming lalaki ko sa galitan sa kumpikas. Hindi si mo, teacher ko connected doon. Wala si Mrs. Garcia! Wala akong sarili sa kanya. At saka lang ba? Nalinta ako. Kasi daw doon klase natin. Kaya pala ang may Yossi. Saan? Kanina. Balik. I said, call your guardian now. I'm here, ma'am. Pinagtuloko niyo ba ako, Mr. Shera? Hindi na ba alam na nahuling nagyoyosi at umiinom yung kapatid mo sa likod ng school na to? Call your guardian now, or else I won't have a choice. I'll have to expel Mr. Agents. Now. Ano bang iniisip mo, ha? Wala na nga sila mama, binibigyan pa sa sakit sa ulo. Pasensya na po talaga, ma'am. Ano? Pagkatapos ng lahat ng gulong ginawa mo, pasarap ka lang sa buhay? Diyos
Diyos ka naman, Edris. Lahat na sakripisyong ginawa namin para sa'yo, tapos ito yung gaganti mo sa amin? Diyos ko, Edris, sa high school ka na. Isayusin mo na yung pag-iisip mo. Pauwi na ang daddy mo. Ano na sa tingin mo magiging action niya pag nalaman niya to? Kasi uuwi ko kayo hindi na ako makakababay ko. Kaya kami na pera para sa atin. Lagi na yung trabaho ko una niya. Aba, bastos ka! Umayos-ayos ka nga! Edrix, kain ka na ng hapunan. Sinigang na ulam. Halika na. Yaya, paki-on ng TV, news channel. Isang malungkot na balita ang nangyari kanina alas 5 ng hapon na bumagsak ang Air Philippines Flight 541 sa Samang Davao del Sur. Mahigit 121 pasahero at tripulante ang nasawi sa aksidente. Para sa karagdagang balita, pakinggan natin ang tugon ni Sian. At ito ang nangyari kaninang tanghali sa Philippine Flight 541 at sisiguraduhin naman ng mga authorities sa pabatiran ng kamag-anak ng mga pasaherong kasangkot sa aksidente. Ito ang mga listahan ng mga pasahero na namatay sa Philippine Flight 541 at dito nagtatapos ang aking ulat. Ayon sa ating ekonomiya, ang economic Ma'am, si Dad po ba yun? Good afternoon, everyone. Once again, I'm Christine and bringing you some important news. At ako si Aldrins na narito upang maghatid ng serbisyo para sa inyo. Narito ang mga pangunahing balita ngayong tanghali. Will teachers' salaries increase in 2025? Stay tuned. Tatas na ba ang presyo ng bilihin sa palengke? Abangan! 2 women died in a motorcycle accident. We'll take a look later. Mamaya, mayroon tayong secret guest, kaya manatiling nakatutok sa ating programa. Magsimula na tayo sa unang balita ng tanghali. Ayon sa mga tindahan sa palengke, ang presyo ng kamatis ay tumaas ng 30% kumpara noong nakaraang buwan. Ngayon, umabot na sa 150 hanggang 180 pesos ang kada kilo. Malaking epekto ito sa mga mamimili, lalo na sa mga nagbabalak magluto ng mga pagkain may kamatis. Palit sa'yo, Alvins. Salamat sa balita, Sian. Mataas na talaga ang presyo ng kamatis ngayong araw. Totoo ba, Christine? It's true. I was planning to cook our dish, but when I saw the price of tomatoes, it was just so expensive. Anyway, let's move on to the news about accidents. Road accidents continue to increase, resulting in injuries and fatalities. Recently, 2 people died in a motorcycle crash. Authorities are working to prevent such incidents through stricter traffic enforcement and safety campaigns. Marami talagang tao na hindi marunong mag-slow down kapag may nakikitang pedestrian na tumatawid. Kawawa naman ang pamilya ng 2 babae. As of now, there is no official announcement regarding a salary increase for teachers in 2025. Let's interview one of the teachers at Jesse Martires City National High School. Sa'yo na ang balita, Sophia. Nandito tayo ngayon sa Jesse Martires City National High School upang interview ang isa sa kanilang mga simpagulo, si Ma'am Julie.
Ma'am, ano po ninyong reaction sa sitting magtaas ko ng sawa? Ba, maganda yan. Wala naman siguro hindi matutuwa kapag usapang pagtaas ng sahod ng kanilang binabanggit. Siyempre, masaya kaming lahat, lalo na mga kapwa ko po kapag tumaas ang aming mga sweldo. Nga lang, sana tuparin nila agad dahil tataasan na ang binili, hindi na sumasok pa talaga ang aming mga sahod sa mabilis na pagtaas ng binili. Maraming salamat na sa mga boy. Tayo ngayon ay nagbabalik sa Balitang High. Salamat sa pag-interview mo kay Ma'am para sa balitang natin ngayon. Haling, sino kaya ang secret guest natin? Ang guest natin ay si Divan Curtis! Hi everyone! I'm your guest this afternoon. Ano yung naramdaman mo nung i-interview ka ni Isabel? Honestly, I felt excited and a little bit nervous. But I enjoyed the conversation. Feeling feel welcome and trust the experience. Ganun ba? Pwede mo ba ibahagi kung bakit mo pinili mo Red Ribbon Cakes para sa your personal na sasabihin mo? Red Ribbon Cakes have feelings and plans as a child. Why? I want to continue that future. Final question. Anong mensahe ang nais mong ibahagi sa ating mga fans? Nothing comes work hard or stay positive. Always give your best to other. Thank you for your support. Thank you very much, Ms. Anika. Dito nagtatapos ang Balitang Tanghali. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, ilang years pa bang dadaan para makuha ko ang gusto ko? Simple lang naman ang New Year's resolution ko ah. Una, para maging physically and mentally healthy. Pangalawa, makapag-ipon para sa future namin nila mama. Pangatlo, makapag-graduate at makapasok sa dream universities ko. Panglima, syempre, hindi naman siguro mabubuo yung senior high school life ko kung wala akong ka-login. Kaya sana this year, sana, marinig na ako lahat ng bola, lahat ng Lucky Charms para mahanap ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Guys, gusto ko na naman. Dami-dami ko pang gagawin, oh. Ligaya, pinapatawag ka sa faculty. Kaso mo daw requirements mo. Ano naku, dito naman kung papasok ko. Ano ba naman klaseng class schedules to? Parang kahapon lang may nagpapaputok sa labas. Ngayon, naririnig ko na yung sabog-sabog na lapel ni ma'am. Excuse me. Ikaw na next.
Hello? Tawag ka na ng teacher. Hello po. Lord, nakita ko na siya. Miss Faminta, kanina ka pa nakatayo dyan. Ay, ma'am. Sorry po. Princess, can I come over kila tita? Gesi, di naman ako makakatanggi sa'yo eh. Sabihin ka na lang kala mama, tapos may sasabihin din ako. Thank you, Ligaya. Kaya lalabs kita eh. Sige na, hintayin na lang kita. Dear Diary, matagal na since yung huli kong sulat dito. Kung hindi ko siya nakita, inamag na siguro to. Eto na nga. Alam mo, feeling ko nga totoo yung mga pamahiin nila tuwing New Year eh. Yung kailangan mong magsuot ng navy green na puro polka dots, yung pagbili ng lahat ng hugis bilog na prutas, yung pagkain ng 12 na ubas sa ilalim ng lamesa, yung pagtalon tuwing na magpapaputok sa New Year. Kasi nahanap ko na ata ang David Licao ng buhay ko. Sige po, tita. Oh my God, Princess. I have something to tell you. I think I found my Enrique Hill na. Ay, kaso, online nga lang. Ha? Mamaya napaka-jologs naman nun sa personal. Kaya nga, I'm planning to meet him tomorrow. Sama ka, kasi I need company. Talaga lang mamaya bastusin ka lang ng online BF kineme mo dyan. Uy, it's not like that Sige na nga. Oh my God, really? OMG, I love you na! Thank you, Princess! Silang, basta siguraduhin mong uuwi tayong buhay Promise, I won't let it disappoint. Te, ilang oras na tayong naghihintay dito. Wala pa rin yung boyfriend mo. Baka scam lang yan Sayang naman oras ko. Let's just wait another minute. Minute? Ate, halos isang oras na talaga tayong naghihintay dito. Masakit na kaya ng tip ko. Let's just wait, okay? Maybe another 10 minutes? If he really doesn't show up, then let's go home. Sure ka Mamaya hanapin ka na ni Tito sa akin. Baka mapalo na naman ako noon. OMG, he messaged me. Susunduin na raw. Mga young, sweet teen love. Ang corny Charot. Buti pa si Tiff, nahanap na ang Enrique Hill niya. E di parang nasa cloud nine na siguro siya. Guys, Lord, ni when? Kailan ko kaya makikita ulit ang Mr. David Licao ko? Sorry, I'm late. Naabutan ng traffic. Hi, I'm Gabi Montefalco. Are you Tiffany Paminta? Are you Migs Montefalco? Oh, yes. Kuya Faculty Boy, ang David Licao ng buhay ko. I totally forgot. Migs, meet Ligaya. Ligaya, meet Migs. Nice to meet you. I've heard about you a lot. I mean, your person loves to talk about you. And I heard you were very nice man. Kakasimula pa lang ng New Year. Wala pa nga natutupad sa ibang New Year's resolution ko One down na sana, kaso down bad na pala. Sa iba nga lang. Bakit? Bakit tadhana? Lucky Charms, fireworks, polka dots. Bakit sa jowa pa ng pinsan ko? Ay! Pinapauwi na ako ni Mama. Enjoy kayo dyan Ingat! Uy! Abot na agad tayo ngayang ngiti mo Mapunit niya ang pangit mong muka. Si Gabiano! Ano ba, Princess? Stop teasing me. Alam mo, ang corny mo pala pag in love, no? Ay, oo nga pala.
Kailan mo balak yan sabihin kina tito at tita? Baka kasi pagalitan ka kapag di mo agad sinabi sa kanila. Well, I'm planning to introduce him this Sunday. Sabi niya din na ayaw niya na hindi alam ng parents namin both. So, I'll introduce him this Sunday after namin mag-church. Wanna come? Niyaya mo pa talaga ako. Lagi naman tayo nagsisimba tuwing Sunday. Pero good luck. For sure naman, bet ni tito at ni tita yan. At bet ka din ng parents nan. For sure. Ikaw, boto ka ba? Oo naman. Thanks, ate ko! Excuse me. Excuse me. Yes? Naiwan mo yung handkerchief mo sa upuan mo kanina. Buti na lang di ka pa nakakalis. Oh, thanks. Sorry, pero who are you? I'm Sebastian Castillo, but you can call me Seb. And 1 month pa lang since nag-church kami ng mother ko here, and 1 month pa lang since you've caught my eye. Magandang gabi, bayan! Welcome to your evening news. I'm Christine Clara, bringing you the latest headlines and developments. At ako naman si Aldrins, kasama niyong maghatid ng mahahalagang balita ngayong gabi. Mula sa gobyerno, pandaigdigang kaganapan at ang pinakabagong ulat tungkol sa ilegal na droga. Narito ang mga tampok na balita ngayong gabi. Ano ang bagong panukalang batas na maaaring makaapekto sa ating manggagawa? Alamin! Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa Asia. Ano ang maaaring maging epekto nito sa mundo? Malawak ang drug bust. Nagawa, ilan ang nahuli at paano ito nakakapekto sa ating bansa? Simulan na natin sa balitang pampamahalaan. May bagong batas na isinusulong sa Senado na maaaring magbigay ng mas mataas na sahod sa mga manggagawa. Aldins, mukhang good news ito. Oo nga, Christine. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng panukalang ito na bigyan ng mas magandang benepisyo ang ating mga manggagawa. Pero hindi lahat ay sumasang-ayon. May ilan na nangangamba sa epekto nito sa ekonomiya. Para sa buong detalye, nasa linya natin si Tias. Magandang gabi, Lisanda at Aldins. Narito tayo ngayon sa Senado kung saan mainit ang usapan tungkol sa panukalang batas na naglalayong taasan ng minimum wage. May ilang senador na pabor, pero may ilan din sasabing na dapat munang pag-aaralan ito ng mabuti bago ipatupad. Ayon kay Senator Tim, mahalaga ang wage increase, pero dapat isalang-alang natin ang kakayahan ng negosyo na mag-adjust. Back to you, Lisandra. Mukhang isang malaking debate ito. Malalaman natin sa mga susunod na linggo kung ano ang magiging desisyon. Salamat, Sian. Samantala, sa ibang bansa, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa Asyano. Christine, paano ito nakakapekto sa ibang bahagi ng mundo? Ayon sa mga eksperto, maaaring magkaroon ng epekto ito sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Maraming bansa ang umaasang hindi ito hahantong sa isang mas malawakang sigalot. Para sa detalye, narito sa Supreme. Action!
Sana'y magtagumpay ang negosyasyon at maiwasan ang gulo. At sa huling balita, isang matagumpay na anti-drug operation ang isinagawa kanina lamang. Libo-libong halaga ng iligal na droga ang nasabat at ilang personalidad ang naaresto. Isang undercover operation ang naganap sa Cebu City kung saan nahuli ang isang malaking sindikato ng droga. Ang operasyon ay pinahangungunahan ng PNP at PIDEA. Para sa buong detalye, narito si John Ray. Magandang gabi, mapalaking tagumpay ng operasyon na ito, nahuli ang 20 katao kabilang ang isa sa mga leader ng sindikato. Ayon sa mga otoridad, ito ay bahagi ng mas malawakang kampanya laban sa iligal na droga. Back to you, Lizandra. Maraming salamat, Chandre. Talagang hindi tumitigil ang mga otoridad sa pagsugpo sa iligal na droga. Napakamaraming mahalagang balita ngayong gabi. Pero bago tayo magtapos, Christine, ano ang takeaway mo sa mga balita natin? Ang mahalaga ay manatili tayong mulat sa mga nangyayari sa paligid natin. Ang gobyerno, ekonomiya at seguridad ay may malaking epekto sa ating buhay. Kaya mahalagang manatiling updated. At dito nagtatapos ang ating evening news. Ako si Aldrins. At ako si Christine. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Stay informed, stay safe, and see you tomorrow.